Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 17, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Victory Liner dito yan sa may Caloocan, Rizal Avenue, Barangay 71 Caloocan. Grace Park is po ito, Caloocan. At dadalhin po natin sa may Radco Consultancy and Maritime Services sa may Madrid Street, corner yan ng Bosel Street, Vista Verde North Executive Village, Barangay 166, Kaibiga, Caloocan. Sabihin North Caloocan pala ito. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay Corsa at hindi ang passenger. Kaya naman, so sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyana, ay wala pong kinahalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya unti po pang nakuha na po natin sila. Oh, ano to? In 100 meters, enter the Monumento Circle and take the first exit. Magbabalik po tayo. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sandabutan na regalo, umaapaw na rin ang TextCam. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong cheating. Maging mapagmadya at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scam. Sino ba itong nag-book sa inyo po? Ako po nag-book. Kayo din. Ako rin. Karoon ako. Sabi kasi kanina naman na dispatch, sabi niya, mag-taxi ka na lang. Mas safe yung job kaysa taxi. In 100 meters, Itong book nyo naman, ito Robco Consultancy. Oo. Tama yan. Oo, yan ang address ko sa bahay. Ay, yung safe, oo, mas safe ang mas safe talaga sa dito, alam nyo na yung babayaran eh. Oo. Sa ano hindi nyo pa alam yun. Marami talagang mga ano ngayon na hindi marunong lumaban kasi ng patas eh. Oo. in 50 meters, exit the roundabout onto Yung EDS. ulan ba kanina ba o ngayon lang? Ay, halos ano lang din ganyan. Saka papatak-patak lang. Oh. Paambon-ambon lang, nagdumi lang ng sasakyan. Tanggap tayo muli ng balita mula sa ating mga radyo patrol reporters. BBM Undersecretary Rolando Toledo ikinagulat ang pagkakatalaga sa Tinababa. officer in charge ng kagawaran. Pinapadaan tayo ng NLEX. Ay, next pa tayo. NLEX tayo? Ikaw? Oo, mas mabilis. Oo, mabilis ako. Oo. Magkano ba yung index na yun? Nasa 79 siguro yan. So, tingnan natin mamaya. Sa bagay, mabilis talaga ako yung index. Tapos, so tayo nang yung sa may sand. Doon tayo mag-exit. Yan ang turo ni ng Waze. Oo. Continue for 1 kilometer, then turn
right off the road. Saan ba probinsya yan, sir? Negros ako? Negros? Ay, meron din palang Victory ang Negros? Ah, hindi. Galing ako ng ano, ng Tarlac. Ay, oo nga. Kaya nga taka ko eh. Victory Liner to eh. Galing ako ng Tarlac. Pero ang probinsya ko talaga. Ah, Negros talaga kayo. Ibig sabihin, asawa nyo taga dyan? Oo, doon. Tarlac? Pamilya ko doon taga Tarlac. Ah, yun. Yung taka ko, Negros meron pala dyan. Ang meron sa Negros, yung ano, Ceres. Ceres, alam Oo, ko na yung Ceres, Ceres eh. Kasi yung bayaw ko, ano din eh, Ceres din ang sinasakyan Ah, nila taga eh. Bisaya din siya. Oo, Ilonggo siya. Ah, taga sa amin siguro Negros siguro siya. Hindi ko, Ilonggo. hindi ko na nga, parang narinig ko nga, Negros nga yata. Oh. Continue straight at the first Ah. Negros Ah, nga Negros yata. siguro. Oo, Negros nga yata sila din. Kung pag Ilonggo siya, kung hindi ha Negros, Iloilo. Ah, parang Iloilo nga. Oo, Iloilo. Dalawa lang naman yung mga Ilonggo na ano eh. Sa amin eh, yung isla, isla ng Negros at saka isla ng Iloilo. Hindi ko pala natanong kung saan ba dapat. Basta alam ko, basta Bisaya. Bisaya siya. Hindi siya yung Cebuano ha. Hindi, Ilonggo talaga siya. Oo. Kasi pag sinabi niya ng Bisaya, Iba. oo, Di, yung ang Bisaya ano- talaga, Cebuano. Oh, ang ano kasi, yung sinasabi lang na, kasi Luzon, Visayas, Mindanao, kaya parting Bisaya. Ang parte ng Bisaya, pero Oo. hindi kami yung Cebuano na Bisaya. Ilonggo Oo. kami. Iba din yung Waray, di ba? Ay, yung Waray naman oh, iba rin. Oo. Akala ko dati, Pag sinabing pagka sinabing Bisaya, isa lang Bisaya lang, ano, hindi pala pala. na lahat. Oo. Hindi. Magkaiba din pala yung Iba yung Waray, salita, oo. Ilonggo. Ilonggo. Sa Bisaya nga lang siguro yung maraming lingwahe, no? Kasi yung Luzon sabi, Luzon marami. Hindi, marami din to. Luzon, Kasi may- tulad ko, Pangasinan ako eh. Oo. Eh, Kapampangan, marami ding- Ilocano. dito, napakaraming ano dito, Ilocano talaga. Mm. Kasi buong probinsya ng Pangasinan, Isabela, Isabela. halos dyan lahat, Saka halos dyan, ang daming May Ilocano. parte ng Tarlac naman na Ilocano, eh, no? Oo, Tarlac, Ilocano pa rin dyan eh. Meron sila. Ang Pero- daming sakop ng Ilocano, Oo. Ilocano pa. Pero sa amin doon, yung salita nila doon, Kapampangan. Ilocano Kapampangan yung sa ano eh, Tarlac eh, di ba? Oo. Sa boundary ng Pampanga na. Pampanga. Oh, Kapampangan, Ilocano, Pangasinan. Ang daming ano dito. Bagay itong Tagalog, ang layo, Oo. ang laki din nito. Kaso lang yung mga tao, hindi ginagamit ng sabi Tagalog. Pero yung Bisaya, yung bang ginagawa nilang centralized na, Bisaya yan. Oo. Pero hindi na alam yung Bisaya, iba-ibang lugar din. Maraming lingwahe din. Kasi sa Baguio, iba din yan. Ilocano din, pero Ibanag. Ganun. Oo, Ibanag, no? Ilocano, di ba yung Ibanag? Iba yung Ibanag. Ibanag, di ba? Oh, pero yung mga Ibanag kasi usually, marunong talaga din silang mag-Ilocano. In 200 meters, Pag mga Ibanag, marunong yan automatic ng mag-Ilocano. Oo. Ibanag, Itawis, daming mga ano dyan, pating ano. Yung mga salita nila, hindi mo talaga maintindihan, ano? Oo. Lalo na yung ano, yung anong tawag dito, Bulinaw. Oh. Yung sinasabi nilang salita ng ibon kung tawagin. Ganun ba yun? Oo, wala talaga akong Saan lugar maintindihan. yung ginagamit? Alala? Saan lugar yung ginagamit yung ano na yun? Bulinaw? Bulinaw. Pangasinan, di ba? Pangasinan din yan, Bulinaw. Pero iba yung salita nila. Iba po yung salita dito. Kaya pala yung sabi ng kaibigan ko, hindi daw maintindihan yung salita nila ng Ilocano daw, pero hindi daw maintindihan yung salita, parang ibon daw. Oo, parang ibon. Yun yung sinasabi nila na parang ibon. Wala talaga akong maintindihan doon. Kasi may mga kaklase akong ganun dati. Mga Bulinaw, taga Bulinaw. Pag nag-uusap sila, naku po. Wala talaga akong maintindihan. Kasi ako nakakaintindi ako ng Pareho Ilocano. na kayo Ilocano, di ba? Hindi, Pangasinan talaga ako, pero nanay ko Ilocano. Kaya nakakaintindi ako ng Ilocano. Parang ibon daw eh.
Eh, mabuti nagkakaintindihan din na, no? Na ganyan sa dyan. Eh, syempre, pareha sila yung ganun salita talaga eh. Grabe, no? Tulad din sa amin din na Pangasinan, kapag kami ang nagsalita rin, wala din Wala ka makakaintindi. nakakaintindi. Oo, tama yun. Oo. Bicol Party List Representative Daldy Go dahil dalawang beses na niyang binaliwala ang sabina ng ICI. Johnson Malabat, ABS-CBN News. Tinalakay sa budget deliberations ng Senado ang pagpapagpapagandang lumabas din kauntilang sa mga proyektong pumaan sa mga Regional Development Council o mga lokal na opisyal na ang napuntuhan. Nagpapatrol, RC Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng Senado sa panukalang budget ng Senado sa Senado at mga engineers ng DPWH ang utak ng bull project sa flood control scandal sa estrada ng mga DPH sa kontrobersya. Dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klase problema. Continue for 1 kilometer, then keep left on Project ay di ba yung mga engineers sa mga DPWH, hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman. Anibad nyo yan, kakaunti lang sa pagpapong lumaan sa Regional Development Council ang napontuhan. Kung tinitignan mo namin, yung batting average ng Regional Development Council, less than 30% lang po, or around 30%, ang projects na na-approve ng Regional Council na napopondohan ng GAA. So, ang ibig sabihin mo dyan, kahit na ho, nag-usap-usap yung mga LGUs, hindi ho napopondohan yung kanilang mga projects. then keep left at Multiple Luzon Expressway. Ang mga magandang proyekto dahil hindi niya dumadaan sa pag-isuri ng RTC at buwan ng ahensya ng pamahalaan. Unfortunately po, sabi sa akin ho ni Secretary Balisacan na itong flood control hindi ho dumadaan po sa DepEd dahil po ang kanilang threshold. Pagdating naman po sa GAA projects, 5 billion po ang threshold. So anything below that, hindi na ho dumadaan sa kanila. So hindi ho nila nare-review yung mga plano. Mas maliit po yung mga projects na ina-allocate po ng Department of Public Works. At sa ganung paraan din, hindi lang DepEd ang nalulusutan, pati ibang mga ahensya. Pilihan naman ng gobyerno sa Senado na magkakaroon ang nagamit ng modernong teknolohiya para mapantayan ang proyekto. Ang na rin ang mga proyekto na prontohan sa mga nakaraang taon na ay sinasya na umabot ng 4 piso. Samantalang pumunta ko kung si classroom na napatayo ngayong taon na wala rin napatayo pagkapuntan. In fact, when we were consolidating the budget, we were surprised that, for example, PHFEP, yung health facilities and enhancement fund, we were surprised that today, zero pa ho ang sa pondo na about In 400 meters, keep Tama left po, at yun po ang Multiple Luzon sabihin na Expressway. gusto kong marinig. in terms of classroom, 22 pa lang ang nakoconstruct. In terms of health facilities, zero pa ho ang nakoconstruct. And end of the year na ho ngayon. No, so it's really, the spending is very dismal. Haligat sa mga remedies, ito ay payagan ng mga ibang mga ensya na ilang sa magpagawa ng mga proyekto. Kanya ayon sa DPS, mahigit isang trilyon ang ilamang pondo ng gobyerno sa iba't ibang ahensya para gastusin sa mga proyekto bago matapos ang Kulang umano sa direksyon ng paghawak ng administrasyon sa mga investigasyon kaugnay ng katiwalian sa pamahalaan. Continue for 3 Yan ang kilometers, kasusada then Vice turn right to President take the exit Duterte 15 kay towards Pangulong Paso Ferdinand Mills Marcos Road, Jr. Paso Sa kanyang Mills. video message ngayong Lunes, sinabi rin ng pangalawang Pangulo na kaisa siya na milyon-milyong Pilipinong nalilismaya sa pamahalaan na aniya ay lulong umano sa kasakiman. Nag-aalas din siya o anya siya ng kasagutan kung paano nakalusot kay Marcos ang budget na puno ng anomalya. Ano, nabigyan kita ng bayan? Mamaya na lang po. Okay. May ano naman po ako. Basta 79 po ito. Sa pwesto dahil hindi niya matiis ang sinasabing korupsyon. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ng pangalawang Pangulo. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled. We also see clear answers on how a budget that deprived the Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Huwag magmalinis ang hindi malinis
at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na po ghost projects pero wala pong resulta ng pag-iimbestigang nangyari. Sagot ng sumabak sa closed-door interview mga kandidata ng Miss Universe 2025. Masaya kanya ang ating pambatong si Agisa Manalo sa resulta ng Q&A at live mula sa Bangkok, Thailand at Papatoro, Dayan Castillejo. Dayan, kamusta ang Miss Universe fever dyan? Yes, Gretchen, masaya si Agisa Manalo sa kanyang closed-door interview. 120 candidates mula sa buong mundo ang lumalaban ngayon para sa Miss Universe 2025 round. Lahat sila ang ganda, fit, at hindi nagpapahuli sa talino. Kabilang dyan ang pambato ng Pilipinas na si Agisa Manalo. Continue for 1 kilometer, then turn right to take the exit 15 Pagkatapos towards ng Paso de closure Mars interview sa Road, harap ng Paso de judges sa isang Mars. hotel sa Pampaya. How was your interview? Maging si Agisa Manalo, masaya sa resulta ng kanyang closed-door interview. Nagpasalamat naman mga kandidato sa pagkakataong maitulong ang kanilang advocacy. Isa ang Filipino singer na si Louie Heredia sa mga burado sa closed-door interview. Judge din siya sa preliminary competition sa November 19. One enjoyed much music for me. It is hard to hear against the floor, it's the letter, the passing, the closed-door interview. Natapos ang activity sa Pattaya sa isang fashion show kung saan lahat ng 120 candidates nagpasiklab sa pagrampa. Sa pagbalik sa Bangkok, muling kasama sa training si Agisa para maganda ng preliminary competition. In 400 meters, turn right to take the exit 15 towards Paso de Mars Road, Paso Direction, de dalawang Mars. araw na lang bago ang National Costume Show at preliminary competition sa Miyerkules. Dito na makikita kung sino ang angat para sa corona sa Biyernes ang coronation finals. 8 a.m. Thailand time, 9 a.m. Manila time. Kaya mabuhay Agisa Manalo at happy Into birthday right sa most ating lane, then in specialist sa 200 harap meters, ko, turn the one right and to only take the Bob exit Cuenca. 15 on the ramp. So Gretchen, that's it from Miss Universe here in Bangkok. Good luck sa ating pambatong si Agisa Manalo at maraming salamat, Dayan Castillejo. Umida ang yaman ng Muslim Filipino cuisine sa ginanap na 3 araw na Halal Expo Philippines sa Pasay City. Itinampok din sa event ang iba-ibang produktong halal at live cooking demonstration. Nagbabato, Ron Macena. In 100 meters, turn right onto Paso de Mars Road. Iba't ibang halal certified products. Yan ang ibinigay sa 3-day Halal Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Isa sa highlights ng event ang live cooking demo ng isang cooking solutions brand. Dito ipinakita ang yaman ng halal cuisine sa Pilipinas at kung paano gawing bahagi ng araw-araw na pagkain ang mga tradisyonal na putahe. Nagsasama-samang mga tao sa live cooking demo at kung nakakapag-share tayo ng mga experiences. Halal is not only for Muslims, this is for everyone po. Muslims or not Muslims. Dito po pinapakita yung mga Continue on Paso de product Mars Road na for 2 kilometers. halal, na gawang Pilipino, na may kalidad. In this occasion, they will feel what is the importance of being halal. Not just a requirement for Muslims, but also is considered of genuineness, being healthy and acceptable for all people. Naging pagkakataon ng expo para mas naunawaan ang lutong halal at ang kahalagahan nito sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Rod Santana sa ABS-CBN News. Susunod, exclusive, pagkamatay ng isang freelance model, iniimbestigahan na. At cryptic post ni Derek Ramsey,
Usapan, Ellen Adarna, sunod-sunod ang pasaring. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. The stage is set and the universe is watching. Playtime proudly stands as the official journey partner of Miss Universe 2025, where beauty meets love, cheering for our very own Atisa Manalo. Join the journey, raise our flag, let's support Atisa Manalo at 3 times on the global stage. Watch the 74th Miss Universe preliminary competition live on the Playtime app. www.playtime.ph. Playtime now. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.concord.ph/regulatory for more details. Mail US number 30113 and 10302 Playtime. Playtime na. Oras alas 7:30 ng gabi. Tanggap tayo ng balita mula sa ating Radyo Patrol reporters. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa paligid ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go, Bert. Sa mga sandaling ito ay nararanasan na ang matigan ng takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Patiburgon Avenue mula sa pagsampa ng Anderson Avenue. Tuloy-tuloy rin ang mabagal takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Camp Avenue mula sa panalukan ng Ayala Boulevard, United States Avenue, Padre Maura hanggang makarating ng Quirino Avenue. Bumper to bumper na rin ang traffic sa magkabilang lane sa Bonifacio Drive mula Lopez Boulevard hanggang makarating sa panalukan ng Alda Circle. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Manatili pong nakatutok pa rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ako pa rin po, J-Don. May nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Alas 7:31. Ang oras ay nagsiselyo ng Cemex Continue for 1 kilometer, then turn left onto Vista Road Avenue. Pambatang Lagundi, Cemex. DZMM Número 1 sa aksyon. Minuto-minuto sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maiakit sa bawat individuo. Na magpapalipa ang paglilingkod at inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Ghostbusters, here again! Mga kapamilya, ito na! Magkita-kita na tayo para sa pinakamalaking Christmas party ng DZMM ngayong 2025. Sa December 5, Lenin, pumunta sa Ayala Mall, Feliz, Marcos Highway, Paragayama, Rodriguez, Pasig City, para sa DZMM Celebration Kapamilya. Pwede nang pumasok simula alas 8 ng umaga at pagpatak ng alas 5 ng hapon. Makikibanding na ang ating mga DZMM anchor at reporter. Sumali sa interactive game at makakatanggap ng mga regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Meron tayong payunigan, awal meeting, bid, masahe, at pagkabuti kasama ang ating partner brand. At kailan ang pagkatukan natin kapamilya. DZ Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Patay ang isang freelance tumakbo ay binubog ng kanyang dating boyfriend ng star sa Quezon City. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang kanyang kinamatay. Exclusive na Papatrol, Karen Sigurban. More
Wala nang buhay na ganun sa ospital ang 23 anyos na freelance model sa Quezon City. Ayon sa pulisya, gabi nito rin doon ang itubig siya sa pagabutan na dati niyang kasintahan. Ngunit sana umaga na matanggap ng mga pulis ang report. Ang hospital po mismo yung tumawag sa Station 1 na napunta yung range ng General Defense. Saan po ng Station 1 sabi na pamakunay na rin sa report. Inilig na ng dead na ray walang biktima dahil umadon sa cardio respiratory distress. Baka naman sa laysay na lalaki, magkasama silang dalawa sa bahay. Yung mapansiyang hindi na bisita ang biktima. Tingnan niya mga kapatid niya parang wala ng buhay. Kaya itinubog niya ang hospital. Nakalan sa bahay na lalaki. Pero ayon sa pulis, wala naman senyales na nagkaroon ng komosyon sa lugar. Bagamat may nakita mga kasasakitan ng babae, hindi pa masabi kung may nangyari sa lalaki. Kaya kailangan sa ilalim sa autopsy ang biktima. Sa initial control, examination natin sa mga investigator, so far wala nang nakitang strangulation o mga pisa na dahilan sa pagkamatay ng biktima. Kasi open natin kapag may doubt tayo kung may foul play o natural cause, para malaman talaga na kung ano talaga ang cause ng kinamatay ng isang biktima. Tumanggi muna magbigay ng pakayagan lalaki. Nasa konstruksyon siya ngayon ng Criminal Investigation and Detection Unit ng UCPD. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Umabot umano sa 56 billion pesos ang natanggap na kickback nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa infrastructure project. Ayon yan, si dating Congressman Randy Ho. Inilabas naman ito ang buong video ng kanyang pahayag sa kanyang social media account ngayong Lunes matapos itong ilabas sa tatlong bahagi itong mga nagdaang araw. Nagpapatrol, Judith Julia. Nagpakita ng mga larawan ng maleta si dating House Committee on Appropriations Chairperson Sally Go sa part 2 ng kanyang video statement. Patunay aniya ito ng cash deliveries kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Go, SOP ito o kickback sa 100 milyong piso halaga ng mga proyekto na umano'y ipinatigit ng Pangulo sa 2025 budget at may pagbasin umano ni Romualdez. 25 million ang bakit Pangulong Marcos. Wala at ang aking mga tao sa Postrada, Martisay at ang aking mga security na nag-deliver papunta sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, sa North Forks Park hanggang sa Malacanang. Sa part 3 naman ng kanyang video statement, nilinaw nito na hindi siya nakinabang sa mga maanumalyang flood control project. Dumaan lang aniya sa kanya mga perang pinanggit ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na ibinigay umano sa kanya. Kay Henry Alcantara, sila police boys, sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 million. Hindi po totoo yan. Totoong numero ay 56 million pesos. At kung halaga na yan, kay Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Pasok ka dito sa loob ng television. wala akong napunta. May lalabas. Base sa label ng mga larawan ng maleta na ipinakita nito sa part 2 ng video, may mga cash out ng January 8, 2024, May 1, 2024, June 3, 2024, at June 27, 2024. Pero ito'y bago pa na ipadala ng Department of Budget and Management ang kamukalang 2025 budget ng ehekutibo sa Kongreso noong Hulyo 2024. Nauna rin ang ilang umano'y cash out bago pa sa tawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman para umano sa 100 Naniningil po sila eh. Ewan ko sa kanila pagka na iniulit umano ng Pangulo. Sinabi pa ni Chesnina, dito naman. everything is clear to the President. Naniningil talaga yata ito. Pasok ang pondo na request ng Pangulo. Drop off pa! The following day, sinabi ni Chesnina, approve na. Dito na rin kahit na humuna Lahat yun. ng hinawasan na ahensya, masaya na ang Pangulo dahil na ipasok ang gusto niyang 100 million instructions. Inakusahan din ni Cosi Romualdez na pinagbantaan ang kanyang buhay noong Marso. Sinabihan din umano siya nitong manatili sa labas ng bansa sa utos umano ng Pangulo. March 2025 pa lang, Speaker, may nagpaparin. Yung sa unang sa unang kanto, hindi ko kailangan kanan. Sabihan niya ako, nagpatuloy ako with the dangerous. Kasi they might hire someone Ito, to do a kanan job ka on or hire the police to kill you while in jail. Kiit pa ni Ko, ginagamit ng administrasyon ng resources ng bansa
posibilidad. Tapos, Amo niya kaliwa sa ka na naman ombudsman at yan. panawagan niya sa Senado, investigahan ang mga isiniwalat nila. Vivian Julia, CBS News. Bumungos ang mga panawagan kay dating Congressman Zaldi Co na umuwi na ng Pilipinas at personal na patunayan ang kanyang mga paratas. Itinanggi naman ng Malacanang ang mga aligasyon at sinabing hindi sila nababahala rito. Nagpapatrol, Andrea Taguines. Sa Yung nakalipas building na na to tatlong eh. araw, Sige sunod-sunod pa. ang mga pasabog ni dating Congressman Zaldico. Direkta Yung niyang umuulan eh. iniugnay Hmm. sina Pangulong Ferdinand Ah, Marcos dito saan? Jr. at Ito. dating House Sige, sige, Speaker ito. Martin Romualdez Ito. sa umano'y isang bilyong pisong halaga ng budget insertions at flood control scandal. Saan, sir, yun? Kung sa inutusan umano siya ng magpinsan na magsingit ng mga bilyong pisong halaga ng proyekto sa 2025 budget, tumanggap Yung kasunod din yun, umano hindi si ko pala Dana nasingilan ng Mula ano Rico yun. Hindi ko sa na-i-charge pagsabasan yung ng mga maleta yung na tone. naglalaman Bali yung sa inyo, ng pera na 701. idiniliver niya mismo ang kanyang mga tauhan 701 sa po. Malacanang at sa bahay ni Marcos at Romualdez. So, Nico, na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. May ibibito rin yung in-insert niya. natawa na